Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng lola ko, father side. Natawagin na lang natin sa pangalang Tatay Mok. Taong 1971. Virac, Catanduanes, Bicol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang magkakasama sa bahay yung lola ko, mga kapatid niya, at iilan niyang mga pinsan. Gawa ng tumutulong yung mga pinsan niya sa mga gawaing bukid ng tatay niya. 3 pinsan niya ang kasama sa bahay nila. Si Tatay Mok, isang kapatid niyang lalaki, at isang kapatid na babae. Yung mga magulang kasi nila, nasa Maynila. Kaya iniwan sila dito sa bahay ng lola ko. Halos araw-araw wala silang ibang ginagawa, kundi trabaho sa bukid, sama sa palaisdaan. Pagkatapos nun, gagala na sila. Mahilig kasing maglibot-libot itong magpipinsan. Sa kanilang magpipinsan, si Tatay Mok ang pinakapanganay. Mga nasa edad, 20 na siya noong mga panahong ito. Bilang siya yung pinakamatanda, sinusunod lang siya ng mga pinsan niya. Medyo may kapilihan itong si Tatay Mok. Yun bang mahilig bumati sa mga dalaga, tapos kapag maganda, sinisipulan niya. In short, may pagkamanyakis si Tatay Mok. Ang sabi sa akin ng tatay ko, kaya ganito kaagresibo si Tatay Mok sa mga kababaihan dahil sa pinamanang mutya dito ng lolo nila at mga dasal. Ang mutya na pinamana sa kanya ay yung mutya na tinatawag na mutya ng halaman ng gabi. At yung dasal naman, isang buong talandro ng Santo Niñong Hubo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mutya ng halaman ng gabi ay ang klase ng mutya na magpapatibay ng iyong pagkalalaki, malakas na sabulag, at magiging madulas ang paggalaw mo na para ka talagang dahon ng gabi. 'Di ba? Yung mga dahon ng gabi, kahit anong patak ng tubig dito, hindi nababasa. Yan ang isang katangian ng mutya na ito. Paano ito nakukuha? Kapag mahal na araw din. Kasabihan noon ng mga matatanda, pagpatak ng alas 12 ng mahal na araw, lahat ng mga dahon ng gabi sa gitna ng gubat, magtutupian at tututok sila sa langit. Pero may isang namumukod tangi sa mga dahon na ito na mahuhulog sa lupa at maglalabas ng kakaibang amoy na sobrang bango. Yon ang kailangan mong kunin at dapat mabilis ka kasi sandaling-sandali lang yon mahuhulog sa lupa. Pero bago ka pa man din makalapit dyan, meron ng sasapak, sasakal o gugulpi sa'yo. Gawa ng napakaraming lamang lupa ang nag-aalaga sa mutya na yan. Yun kasi ang pinagmumula ng kanilang kapangyarihan. Kaya talagang babantayan nila yon kahit magkamatayan pa. Tapos ang nakaterno pa sa gamit ni Tatay Mok ay yung Santo Niñong Hubo. Pamilyar ba kayo dyan? Napakalakas na gamit niyan pagdating sa pang-aakit ng mga kababaihan. Maihahalin tulad na din yan sa mataas na uri ng gayuma. Pero dapat, kumpleto ka ng talandro, pananampalataya, at kung ano-ano pang aspeto ng Santo Niñong Hubo. Ganyang katindi ang kombinasyon na gamit ni Tatay Mok. Tapos bigla na lang nawawala yan kapag alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon. Siguro, nagdadasal siya. Ayon din sa tatay ko. Hindi naman sa panglalait, no? Pero kasi, itong si Tatay Mok, saksa na, barilan pa ng pangit. Tapos bukod sa pangit si Tatay Mok,
may kakaiba ding amoy to. E paano? Bibihira kasing maligo. Pinakaligo niya kapag pumupunta silang magpipinsan sa sapa. Iniiwasan niya kasing lumublob sa dagat. May posibilidad kasi na mabaklas yung iba niyang gamit. Lalo na yung mga dasal niya na nasa kaliwa. Dahil sa ganyang katangian ni Tatay Mok, siya talaga ang palaging pinagtatawanan sa lugar nila. Kabi-kabilang lait ang naririnig ng mga kamag-anak nito sa kanya. Pero yung direktang lait kay Tatay Mok, wala pa naman. Tsaka yung mga kamag-anak niya, nasanay na rin kaya ginagawa na lang din nilang katatawanan. Nung papalapit na ang araw ng fiestahan sa lugar nila, maraming iba't ibang dayo ang makikifiesta. Yung iba nga, galing pa sa malalayong lugar. Maganda kasi kapag araw ng fiesta sa kanila. Halos lahat ng bahay bukas para sa mga bisita. Yun bang pwede kang makikain kahit kanino? Tapos lahat may handa pa. Isa ito sa pinakahinihintay na araw ni Tatay Mok. Kasi ang daming dalaga Talagang natutuwa siya. Tapos kung sino-sino din yung kinakausap niya. Yun bang nagbabaka sakali siyang may madadali siya? Hanggang sa nakahanap siya ng kanyang katapat. Itong dalaga na ito ay galing sa Maynila. May kaya sila sa buhay kaya talagang titingnan ka mula ulo hanggang paa. Tapos walang preno ang bunganga nito. Kung may gusto siyang sabihin, kahit masakit, sasabihin niya talaga. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ellen. Unang kita pa lang ni Tatay Mok dito, nahulog na kaagad ang kanyang puso. Bukod kasi sa maganda ito, akala mo umiilaw yung balat niya kasi sobrang puti Kahit sinong kalalakihan sa lugar nila, talagang naaakit kay Ellen. Nung mismong araw ng fiesta, pinuntahan kaagad ni Tatay Mok kung saan ito nakatira. Bilang fiesta naman, pinapasok siya ng mga tao sa bahay. Wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi pa nga kumakain si Tatay Mok nun Nang sinabi niya kay Ellen na gusto niya ito. Pero pagtingin sa kanya ni Ellen, bigla itong natawa. Tapos parang naduduwal-duwal pa. Kasi nga, bukod sa mabantot si Tatay Mok, saksakan pa ng pangit. Pagtapos nun, habang tumatawa si Ellen, panay ang sabi nito kay Tatay Mok ng, ano bang problema ng tao na to? Ano ba to? Baliw na nakatira sa lugar ninyo? Matapos niyang sabihin yan, nagtawanan lahat ng tao sa loob ng bahay nila. Ultimo yung mga bisita. Nasaktan si Tatay Mok kasi unang beses niyang makarinig ng ganun Tapos sa ibang tao pa nang galing. Biglang lumabas si Tatay Mok sa bahay. Pero naririnig niya pa rin na nag-uusap-usap sa loob ng bahay yung mga yon. Narinig ni Tatay Mok na tinawag siyang pangit tsaka may diferensya sa pag-iisip. Lahat ng sinabi ng dalaga, tinandaan niya. Halos mangiyak-ngiyak si Tatay Mok noon habang naglalakad papauwi. Nung nakarating siya sa bahay, buong araw siyang hindi lumabas. Kinaumagahan, pagtapos ng trabaho sa bukid, umuwi kaagad si Tatay Mok, tapos nagkulong na naman sa kwarto. Buong araw siyang hindi kumain, hindi nakipag-usap. Wala, talagang nasa loob lang siya ng kwarto. Mga bandang madaling araw na nun. Naalimpungatan yung lola ko kasi ang ingay sa labas ng bahay nila. May naririnig siyang umuungol, tapos langit-ngit ng kawayan.
Napatayo yung lola ko para silipin kung ano yon. Pagtingin niya sa likod ng bahay nila, si Tatay Mok nakapatong sa isang tao. Tapos may ginagawa siyang milagro. Sinita ng lola ko. Ang sabi niya, "Hoy, Mok! Ano yan?" Sa taranta ni Tatay Mok, bigla itong napatayo, tapos kinarga yung pinapatungan niyang tao. Nakita ng lola ko na parang yun yung dalagang tiga Maynila. Dumaan sa harapan ng lola ko si Tatay Mok. Tapos pansin niya na nakamulat si Ellen habang umiiyak. Ang sabi sa kanya ni Tatay Mok, huwag maingay sa ginawa niya. May atraso sa kanya yung babae na yon. Bilang pinsan to ng lola ko, kakampihan niya. Matapos yan, tumakbo na si Tatay Mok sa damuhan at hindi na siya nakita ng lola ko. Kinaumagahan, tingin ng tingin si Tatay Mok sa lola ko. Hanggang sa kinausap niya na ito. Tanong ng lola ko sa kanya, bakit niya ginawa yon? Ang sabi ni Tatay Mok, sobrang sakit ng puso niya, tsaka ang sama ng loob niya sa dalaga na yon. Tinuruan niya lang ng leksyon. Tanong ng lola ko, pinasok niya ba yung bahay? Sagot ni Tatay Mok, oo, sinalisihan ko. Inorasyonan ko yon ng 2 araw. Hindi naman nun makikita yung mukha ko. Tsaka, walang maaalala yon sa mga nangyari. Nung narinig ng lola ko yan, gusto niyang makasiguro sa sinasabi ng pinsan niya. Niyaya niya si Tatay Mok na maglakad-lakad. Daanan nila yung bahay ni Ellen. Pagdaan nila doon, nakita nilang nakadungaw sa bintana si Ellen habang pinagtatawanan pa rin si Tatay Mok at nilalait. Narinig ng lola ko yung sinasabi ni Ellen sa pinsan niya. Medyo nag-init din ang ulo nito. Kaya ang sabi niya kay Tatay Mok, ulitin yung ginawa niya doon sa dalaga. Kaso lang, habang naglalakad sila palampas doon sa bahay, may nakita silang isa pang dalaga na nakaupo sa labas ng bahay. Yun lang yung unang beses na nakita nila yon. Hindi nila kilala. Masama ang titig nito sa kanila. Hindi sila tinatantana ng tingin. Tanong ng lola ko kay Tatay Mok, kilala mo ba yung babae na yun? Kanina pa nakatingin sa atin, oh. Pagtingin ni Tatay Mok, ang sabi niya, Hindi ko kilala yan. Paglagpas nila sa bahay ng dalaga, tumayo yung babae na yon, tapos bumulong kay Ellen. Pagbulong nito, bigla na lang nangati si Tatay Mok. Kamot siya ng kamot. Ang sabi ng lola ko sa kanya, "Oh, anong nangyari?" Sagot ni Tatay Mok, "Hindi ko din alam eh. Ang kate, sobrang kate." Biniro siya ng lola ko. Ang sabi magliligo ka kasi. Lumingon pabalik yung lola ko doon sa mga dalaga. Pansin niya na umiiyak na si Ellen. Siniko niya si Tatay Mok, tapos tinuro yung dalaga. Buong-buong kumpiyansa si Tatay Mok na nagsalita ng, "Hindi niya malalaman yung ginawa ko sa kanya. Halika na, may gagawin pa ako eh." Pagbalik nila ng bahay, sinabi ni Tatay Mok sa lola ko yung gagawin niya mamayang gabi. Ang sabi niya, pagsasawaan niya yung dalaga na yon, tapos dadalhin niya na lang sa likod ng bahay nila para hindi na siya magbibitbit pa sa malayo. Yung lola ko naman, sumang-ayon kasi inis din siya doon kay Ellen eh. Matabil talaga yung dila. Ang hiling lang sa kanya ni Tatay Mok,
Abangan siya mamayang madaling araw sa pintuan ng bahay nila. Tanong ng lola ko, bakit siya aabangan? Sagot ni Tatay Mok sa kanya, hindi din niya alam. Basta bigla na lang pumasok sa isip niya na makiusap ito sa kanya. Kahit blanko sila pareho, sumang-ayon na lang yung lola ko sa gusto niyang mangyari. Nagpaalam na si Tatay Mok na magdadasal lang siya. Baka sunod nilang kita, mamayang madaling araw na. Buong araw kasi siyang magkukulong ulit sa kwarto. Lumipas pa ang ilang mga oras na alimpungatan yung lola ko. Sa isip-isip niya, naku, baka pabalik na si Mok. Pagbukas niya ng pintuan ng bahay nila, nakita niya si Tatay Mok na kumakaripas ng takbo habang sumisigaw. Wala siyang suot na kahit ano. Tapos sa likod niya, may humahabol na isang malaking aso. Tapos parang babaeng nakalutang sa ere na puting-puti yung buhok. Sigaw ng sigaw si Tatay Mok ng, "Sing! Sing! Yung itak!" Kumaripas ng takbo yung lola ko papunta sa kusina nila para kunin yung itak. Pagkuha niya, lumabas siya ng bahay para iabot yung itak kay Tatay Mok. Paghawak niya dito, dinuraan niya, tapos iwinasiwas niya sa likuran niya. Kaso lang, hindi tumama. Medyo napaatras yung dalawang humahabol sa kanya. Tapos gigilid-gilid ang mga ulo nito na para bang naghahanap lang ng tiyempo. Salita ng salita si Tatay Mok na, "Lumapit sila. Sige." Nang bigla na lang naglakad papalayo yung aso. Pero yung may mahabang puting buhok, nakatayo lang sa harapan nila habang may mga binabanggit na mga salita. Pero hindi maintindihan ng lola ko eh. Habang nagsasalita yon, sinasabayan din ito ni Tatay Mok. Para bang nagsasagutan sila. Matapos ang maiksing diskusyon, naglakad na din ito papalayo sa kanila. Habang sinisipat-sipat sila. Nung wala na ito sa paningin nila, nakahinga ng maluwag si Tatay Mok. Pagtingin ng lola ko dito, bigla siyang natawa kasi wala talagang suot na kahit ano si Tatay Mok eh. Nung nasa loob na sila ng bahay, ang sabi ng lola ko, ikwento kung anong nangyari sa kanya. Kwento ni Tatay Mok, naglalakad pa lang siya papunta sa bahay nila Ellen. Nagkakarga na siya ng mga orasyon niya. Tapos yung mutya niya, nasa loob na ng bibig niya. Dapat wala nang makakakita sa kanya nun eh. Pero ramdam niya na may sumusunod sa kanya. Hindi na lang niya pinapansin. Kung uuwi naman siya, sayang lang lahat ng seremonyas na ginawa niya. Tsaka gigil na gigil siya kay Ellen eh. Nung makarating siya sa bahay nito, kamot siya ng kamot. Hindi niya alam kung bakit sobrang kati ng katawan niya. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang nakahiga doon si Ellen at manipis lang ang suot nito. Sa gigil ni Tatay Mok, doon na sana niya gagawin sa mismong kwarto yung plano niya. Nakapaghubad na nga siya. Wala na talaga, papatong na lang. Nang biglang may kumalmot sa likod niya. Paglingon niya, bumungad sa kanya yung babaeng may napakahabang puting buhok. Halos tumulo ang laway nun dahil sa gigil sa kanya. Nagtataka naman si Tatay Mok kasi nakikita siya eh. Nagkarga si Tatay Mok ng dasal sa kamay niya.
tapos sinapak niya ito sa muka. Nung nakita niyang tumumba yon, tumakbo kaagad siya palabas ng bahay. Naalala niya na wala pala siyang suot na damit. Babalikan pa sana niya. Kaso lang, nakaabang na doon yung malaking aso. Bigla siyang hinabol nun. Napatakbo na din si Tatay Mok dahil sa takot. Sa isip-isip niya, hindi ordinaryo tong mga to. Mga aswang to! Tapos habang tumatakbo siya papauwi sa kanila, ramdam niya talagang papatayin siya nung dalawa. Kaya mas lalo niyang binilisan yung pagtakbo niya. Kahit anong bilis nung takbo niya, aabutan na siya nung babaeng may puting buhok. Para kasi itong lumilipad dahil sa bilis niya. Naramdaman niyang nakahawak na ito sa balikat niya. Kaso lang, nung nagtangka itong iangat siya, bigla yung dumulas sa katawan niya. Tapos parang tumalsik papalayo. Mas binilisan pa ni Tatay Mok yung pagnguya niya sa mutya niya. Alam niya kasi sa sarili niya na yun ang nagligtas sa kanya. Pagdating niya ng bahay, mabuti na lang naabutan siya ng lola ko. Matapos ang pagkwento niya, nagbihis na siya tapos inimpake niya lahat ng gamit niya. Tanong ng lola ko sa kanya, saan siya pupunta? Ang sabi ni Tatay Mok, magpapalamig muna siya sa bukid. Kasi alam na nung mga yon kung saan siya nakatira. Baka mamaya, madamay pa sila. Kinabukasan, buong araw naghintay yung lola ko kung may magrereklamo ba. Pero wala naman. Lumipas ang mga linggo, buwan, ni Anino ni Ellen, hindi naman nila nakita. Wala din namang nagreklamo. Pero si Tatay Mok, hindi na din niya nakita. Tinanong niya yung tatay niya kung nasaan na si Tatay Mok. Ayon dito, nagpaalam ito sa kanya na uuwi na lang siya ng Maynila kasama ang mga magulang niya. Wala namang binigay na dahilan si Tatay Mok kung bakit. Ang binilin lang niya yung dalawang kapatid niya. Doon napagtanto ng lola ko na kaya siguro walang reklamong dumating sa bahay nila. Gawa ng wala na doon yung taong hinahanap nila. Mula din nung araw na yon, hindi na nakita pa ng lola ko si Tatay Mok. Hindi niya alam kung namatay na ba, kinuha ng mga yon, o kung anumang dahilan. Basta ang malinaw lang sa kanya, kaya nagawa ni Tatay Mok yun kay Ellen dahil matabil ang dila nito at malakas mang lait.